Hello, good day. By the way, I'm Bro Yuski. So ngayon ang ating pong tatalakayin po natin tungkol sa mag-asawa. O tungkol po sa Kawikaan Kapitulo 18, versikulo 22. Sino mang lalaking nakahanap ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ayon po sa Kawikaan Kapitulo 18, versikulo 22. Kapag nakahanap ka ng asawa, nakakasumpong ka ng mabuting bagay at nagtatamo ka ng lingap ng Panginoon. Pero alamin natin to. Kasi itong talatang ito hindi po pwede i-imply sa lahat. Alam niyo po bakit? Kung ilapat natin sa panahon natin, sa realidad, maraming mag-asawa na naghihiwalay. Tama? Basahin po natin sa kasaysayan. Basahin po natin yung mga karanasan ni Haring Solomon, yung istorya niya. Si Haring Solomon po nakahanap din ng asawa. Hindi lang ng asawa, kundi mga asawa. Kung babasahin po natin ang unang hari, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang sa 3, ang naging asawa po ni Solomon, 1,000. Imagine, ang naging asawa ni Solomon, 1,000. Alam niyo po, ang sabi ni Haring Solomon, doon sa naging asawa niya, ibang kanya nasumpungan, hindi po siya nakasumpong na mabuting bagay doon sa kanyang mga asawa. Ang nasumpungan po ni Haring Solomon, kung babasahin po natin ang aklat Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 26, sabi niya, at nakasumpong ako ng bagay ng lalong mapait. Nakasumpong si Solomon ng bagay na lalong mapait kaysa sa kamatayan. Imagine, mapait, lalong mapait kaysa sa kamatayan. Sa makatuwid, ang puso ng babae, ang babae na ang kanyang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kanyang mga kamay ay puno ng panali. Yun ang nasumpungan po ni Haring Solomon. Wala po siyang nasumpungan na mabait na asawa, mabait na babae, kundi sakit sa ulo, pasaway. Ang puso, puro mga silo at mga bitag. Imagine, lalong mapait kaysa sa kamatayan ang nasumpungan ni Haring Solomon. Tandaan nyo, 1,000 ang kanyang naging asawa, hindi siya nakahanap ng asawa na mabait, o ang nahanap niya lalong mapait kaysa sa kamatayan. Ibig lang po sabihin sa aklat ng Kawikaan Kapitulo 18, versikulo 22, hindi po pwede i-imply sa lahat lahat sa mga asawa. Sa realidad nga sa ating panahon, marami tayong nababalitaan na mag-asawa naghihiwalay. Pag naghihiwalay ang mag-asawa, hindi nakakasumpong ng mabuting bagay yun. Diba? Alam niyo po bakit? Kasi naghiwalay. Si Solomon ngayon, 1,000 kanyang asawa, hindi siya nakakasumpong ng mabuting bagay dun kundi lalong mapait kaysa sa kamatayan. Kasi ang mga puso ng kanyang mga asawa, puro mga silo, mga bitag, ang kanyang mga kamay, puno ng panali. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, versikulo 11, yung pinagkalooban. Kung babasahin po natin ang aklat ng Kawikaan Kapitulo 31, versikulo 10, yung lalaki na nakahanap ng babae na nakasumpong ng mabuting bagay, nakahanap siya ng mabait na asawa o mabait na babae. Kung babasahin natin ang Kawikaan 31, versikulo 10 hanggang sa 11, sabi doon, isang mabait na babae sinong makakasumpong. Diba? Bihira lang palang makakasumpong ng isang mabait na babae. Kaya sabi ng Diyos doon sa Kawikaan 18:22, sino mang lalaki na nakahanap ng asawa, sino mang lalaki na nakahanap ng mabait na asawa, sino mang lalaki na nakahanap ng mabait na babae, ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Alam niyo po kasi, yung mabait na babae at mabait na asawa, kung babasahin natin ng aklat Malakias, Kapitulo 2, versikulo 15, ang Diyos nga naghahanap ng lahing makadiyos. Doon din sa Kawikaan 18:22, ang sinamang lalaki nakahanap ng Diyos, naghanap ng lahing makadiyos. Ibig sabihin, yung lalaking nakahanap ng asawa o mabait na asawa, ang ugali nun, makadiyos.
So, ang ihahanapin nyo para makahanap kayo ng mabuting asawa o mabait na asawa, hanapin nyo po yung lahing makadiyos. Yung sabi ng Diyos sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 15, lahing makadiyos para makahanap kayo ng mabait na asawa. Para makasumpong kayo ng mabuting bagay, hanapin nyo po ang lahing makadiyos. Yun ang hinahanap ng Diyos sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 15. So itong Kawikaan 18:22 hindi po pwedeng i-imply sa lahat na may mga asawa, diba? Hanapin nyo para makahanap kayo ng mabait na asawa, hanapin nyo ang lahing makadiyos na babae. So dito lang po tayo magtatapos. By the way, I'm Brewski. Don't forget to subscribe and click the bell notification. I have marami po akong mga channel sa mga social platform, social media gaya ng Facebook. I-search nyo po ang Bible and Science or Bible Verse, at saka sa YouTube channel Brew Yuski channel, at sa TikTok Yuski lang. So, may God bless you. Bye.